Showbiz fanatics, is it true? Personal or mag-ama nga Daniel Padilla at Romel Padilla? Abay, may personal na apology para kay Miss Catherine Bernardo sa kumakalat na news ngayon. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video, bago tayo magpatuloy, of course, recap lang po tayo, no, kung saan si Alden Richards ay tuluyan nang binabakuran si Catherine Bernardo dahil sa mga lalaking gustong pumila kay Kat. Meron na naman po kasing isang additional na aktor ang nag-confess na talagang gusto niya rin pumila para kay Catherine Bernardo. Kaso nga lang, syempre, alam niya na parang pina-priority or mas priority ngayon si Mr. Alden Richards. Kaya naman panalong-panalo at sinasabi ng ilang mga netizen na ang haba-haba nga daw ng hair nitong si Miss Catherine dahil sa mga bagay na yan. Sobrang bangis nga ni Catherine dahil talaga namang marami mang mga bumubulong sa kanya, marami mang mga talagang nagko-confess para sa kanya, pero parang gusto muna ni Catherine na parang mag-isip, hayaan niya na ma-heal muna siya totally before she enter to a new relationship. Kaya si Alden muna ang kanyang kasama as of this moment. And for today's video, to nang i-assess lang natin kasi mula po kasi nang sumabog sa social media ang paghihiwalay ni Catherine Bernardo and Alden Richards ay ni isa or kapirasong salita na manggagaling po sa mga magulang at sa mga kapamilya ni Miss Catherine ay wala po silang sinasabi. Meron pong mga lumalabas na parang nagsasalita daw yung kapatid ni Catherine, pero kapag po ni-research siya, hindi siya totoo. Kumbaga parang ginagawan lang ng issue, pero never po talagang nagsalita or nagsalita against Mr. Catherine Bernardo or against Mr. Daniel Padilla. Ganon din naman po ang pamilya ni Mr. Daniel, di rin po nagsasalita patungkol po sa issue na yan. Although nag-i-express po sila ng kanilang matinding pagmamahal at pagsuporta para sa Katniel, at ganon din naman si Miss Carla, 'di ba? Parang nag-post po siya sa kanyang IG, sa kanyang Twitter kung gaano niya po kamahal ang Katniel. Of course, kung gaano niya rin kamahal si Catherine. Kaso nga lang, may mga things na talagang beyond her control na nangyayari, 'di ba? And this time, eto na, kasi marami pong nagtatanong, dun po ba, dun sa pangyayari na parang nasaktan ng todo dahil sa mga lumabas na news, meron pa pong pinakamasakit pa lang nangyari kay Catherine. Ito pong recently lang na ibinalita ni Christy Permin. Pero kasi pag kay Christy, kasi parang medyo 50-50 tayo eh. So sabi po ni Christy, meron daw nagparating na source sa kanya na parang ito pong third party girl, I don't want to mention her name, na nung nag-confess po siya kay Catherine, pinakita niya ang screenshots ng kanilang usapan ni Daniel. Yun po yung sabi screenshot ng usapan nila ni Daniel na parang si Daniel po ay niyayaya niya yung girl ng paulit-ulit dahil alam daw nitong girl na to or alam nung boy na yung girl ay talagang crush siya pero hindi po siya pinagbigyan. Yun po yung confession. Bukod pa po dun sa inimbitahan ni Daniel itong girl dun sa kanyang sariling bahay. So anyways, tapos na yun. So inaantay na lang talaga natin yung personal apology nila para po sa pamilya ni Catherine at kay Catherine Bernardo na talagang sobrang nasaktan. But sabi nga ng kasabihan, 'di ba, time heal all wounds. So darating din po tayo sa punto na yan na parang although pinasalamatan nga ni Daniel itong si Catherine, 'di ba, sa kanyang contract signing, pero parang yung to say sorry parang wala pa tayong naririnig. So anyways, eto na, dahil bilang mag-ama, maging si Mr. Romel Padilla po, never po yan nagsalita against Catherine at never po yan nagsalita tungkol sa hiwalayan ni Catherine Bernardo and Mr. Daniel Padilla. So dahil dito, isang news nga po kung saan umaray at nag-iingay po ngayon ang mag-ama o itong si Romel Padilla patungkol sa issue na to kasi inalmahan ng dating action star na si Mr. Romel Padilla ang lumabas na quote card tungkol sa umano'y pagiging cheater ng anak niyang si Daniel Padilla. Wala raw bahid na katotohanan ang nakasulat sa isang social media quote card na kalat ngayon kung saan dinidepensahan niya si DJ na sinasabing panloloko raw nito kay Catherine Bernardo.
Nirepost ni Romel ang screenshot ng peking code card sa kanyang Facebook page kung saan makikita rin ang handle name ng social media account na naglabas nito. Mababasa rito ang mensaheng puro kayo panghuhusga kay Daniel na cheater siya. Akala nyo naman ang lilinis nyo. Ikaw, Katrin, kung hindi dahil kay Daniel, wala kang sa kinatatayuan mo ngayon. Alam mong gwapo yung anak ko, dapat expected mo na hindi lang ikaw ang babae niyan. So sa tingin po ba ninyo, sasabihin po ng isang ama yan? Kasi kung nakikialam po sa buhay ni Daniel at ni Katrin Bernardo si Romel Padilla, hindi po yan para isa publiko niya, 'di ba? Kumbaga parang nasa tamang edad na rin naman si Daniel Padilla. Siguro kung meron man po siyang sinasabi sa anak niya, yun po siguro lang yun po yung magandang payo na dapat hindi niya nasundan yung yapak ng kanyang mga magulang o ng kanyang daddy, 'di ba? Kaya nga sabi ni Carla, hindi porket Padilla ganun na, 'di ba? Ang caption na inilagay ng tatay ni Daniel sa kanyang post, fake news, wag pong paniwalaan at ikalat. Ito po ay pananagutan sa batas. Nilagyan pa niya ito ng hashtag na kondenahin ang pagpapakalat ng peking balita. Humingi rin ng tulong si Romel sa kapatid na senador na Robin Padilla, kaya naman naglabas agad ang opisina ng actor public servant ng official statement na nagsasabing peke nga ito. Narito ang ilang reaksyon ng mga netizens sa post ni Romel. Masyado na pong inaabuso si DJ at pambabatikos, sobra na mga tao. Sana okay ka lang, DJ namin, mag-ingat kayo lagi, laban ka lang, andyan lagi ang Diyos para umalalay sa'yo. Nakakalungkot na nangyari sa ngayon kay DJ, sobrang maaawa ko sa kanya, lalo na sa nararamdaman niya yun. Thank you po, Tito Omeng. Sana bigyan na yan ng leksyon ng mga gumagawa ng fake news. No to fake news. Sana mabigyan ng aksyon ng mga ganyan. Sobra na talaga ang ginagawa nila kay Daniel. Sige, BFF Romel Padilla, bigyan mo ng lesson yung gumagawa ng fake news. Maraming beses na dumaan sa Walcott, nag-comment pa ako ng fake news yan dahil walang matino ang pag-iisip ang magsasabi ng ganyan. Sabi ko pa, matino pa naman ang pag-iisip ni Romel para pag-post ng ganyan. Kaya maraming gumagawa ng ganyan. Dahil marami rin panood na agad-agad naniniwala pag dumaan sa wall nila yan. True naman, 'di ba? So talagang todo deny po sila at todo tanggol. Syempre, 'di ba? Syempre nga naman parang ang pangit lang tignan na parang sinasabi po ng code card na 'yon na parang umaga parang kinukonsinte nitong si Mr. Romel Padilla kung ano man yung nangyari sa kanila or kung may cheating mang naganap. Parang ganun yung lumalabas. Kaya naman agad po silang naglabas ng kanilang statement. And of course, hindi man lang natahasang sinabi kay Miss Katrin ang patungkol dito. Pero parang this is a way of public apology na rin para po ipaalam din kay Miss Katrin na hindi sila para makialam at mamersonal dun po sa pagkakataon na yun. Kaya sana maging lesson din po ito sa lahat ng mga fans po ni Katrin, ni Daniel, at ng ilang mga celebrity na until such time na hindi po nasa, kumbaga parang alam naman na natin yan malalaki na tayo kung ano po yung fake news sa totoo. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.